Kung ikaw ay isang Virgo at nitong mga huling sandali ay nakaramdam ka ng kakaibang pagbabago, parang may unti-unting nagigising sa loob mo, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Maaaring hindi mo ito ganap na maipaliwanag, pero ramdam mong mas malakas ka, mas kalmado, at mas mulat kaysa dati. Ang ingay sa paligid ay hindi na tumatama sa'yo tulad ng dati. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ang simula ng isang bagong kapangyarihang nabubuo sa loob mo. Isang lakas na hinubog ng tiyaga, katahimikan, at matinding disiplina sa sarili. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay tahimik na naghahanda. At ngayon, may isang malalim na puwersang umaangat sa loob mo, isang bagay na babago kung paano mo tinitingnan ang sarili mo, at kung paano ka tutugunin ng mundo. Virgo, ang mensaheng ito ay dumarating sa panahong maaari mong maramdaman na kakaiba ka sa mundong nasa paligid mo. Hindi ka nawawala, mas tahimik ka lang. Mas madalas kang nagmamasid, mas kaunti ang sinasabi, at mas maingat ka na sa kung saan mo ibinubuhos ang iyong enerhiya. Ang nakikita ng iba bilang paglayo ay paglago pala sa totoo lang. Dumaan ka sa mga karanasang humiling ng lakas na walang pagkilala, pagtitiyaga na walang gantimpala, at pananampalatayang walang kasiguruhan. At sa lahat ng iyon, hindi ka nabasag, pinino mo ang sarili mo. Ang video na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa Virgo na nanatiling matatag kahit ang lahat ay tila walang kasiguruhan. Ang universo ay madalas kumilos sa katahimikan, lalo na kapag inihahanda ang isang tao para sa mas mataas na layunin. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi wakas, kundi isang malalim na panloob na pagbabago. Isang katahimikan bago ang isang makapangyarihang transformasyon. Habang nakikinig ka, hayaan mong maging ganap kang naroroon. Ang maririnig mo ay maaaring magpaliwanag ng mga damdaming hindi mo pa mailagay sa salita, ngunit matagal mo nang dala sa loob mo. Iyan tahimik na yugto bago diyan ay kapangyarihan. Bago dumating ang tunay na kapangyarihan, Virgo, palaging may isang tahimik na yugto, isang panahong madalas hindi nauunawaan ng karamihan. Ito ang yugto kung saan tila walang gumagalaw, ngunit sa ilalim ng lahat, may malalalim na pagbabagong nagaganap. Maaaring naramdaman mong hindi ka napapansin sa panahong ito. Ang mga pagsisikap mo ay hindi nakita, ang mga sakripisyo mo ay hindi kinilala. Habang ang iba ay pinupuri dahil sa maiingay na kilos, ikaw ay tahimik na nagdadala ng responsibilidad. At may mga sandaling napatanong ka sa sarili mo, kung ang iyong pagtitiyaga ba ay kahinaan, o kung ang iyong kabutihan ay sinasamantala na lamang. Ngunit ang yugtong ito ay hindi kailanman para gantimpalaan ka sa panlabas na paraan. Ito ay para hubugin ka sa loob. Bawat pagkaantala ay nagturo sa iyo ng disiplina. Bawat pagkadismaya ay nagpatalas ng iyong kamalayan. Natutunan mo kung kailan magsalita at kung kailan mas makapangyarihan ang katahimikan. Natutunan mo na hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong mga iniisip, mga plano, o enerhiya. Hindi ito pag-iisa, ito ay paghahanda. Sa tahimik na yugtong ito, sinasanay kang umasa sa sarili mo. Matutong magtiwala sa sariling paghatol kahit may mga nagdududa. Manatiling matatag kahit sinusubok kang hilahin ng emosyon palabas ng balanse. Maraming Virgo ang napagkakamalang pagkapirmi ang yugtong ito, ngunit sa katotohanan, ito ay pagpipino. Tulad ng bakal sa apoy, inilapat ang presyon hindi para wasakin ka, kundi para palakasin ka. Madalas itinatago ng universo ang pinakadakilang gawain nito sa katahimikan. Habang walang kapansin-pansing nangyayari sa labas, may isang napakahalagang bagay na nabubuo sa loob mo, emosyonal na kontrol, linaw ng isipan, at panloob na otoridad. Kaya mo ngayon nararamdaman na iba ka na. Hindi na agad tumutugon. Mas matatag. Hindi mo na hinahabol ang pagpapatunay, ikaw na mismo ang nagiging pamantayan nito. Kinailangan ang tahimik na yugtong ito. Dahil ang kapangyarihang paparating sa iyo ay hindi kayang dalhin ng padalos-dalos o hindi handa. At ikaw, Virgo, ay napatunayan mo na handa ka na. Yan ay paggising ng bagong kapangyarihan. Virgo, ang paggising ng bagong kapangyarihang ito ay hindi dumarating na may ingay o bigla ang kaguluhan. Dumadating ito ng banayad, halos hindi mo mapapansin sa simula. Isang araw, mapapansin mo na ang mga sitwasyong dati kumukuha ng lakas mo ay wala na ang dating kapangyarihan sa iyong emosyon. Ang mga usapang minsang yumanig sa iyong kumpiyansa ay tila malayo na ngayon. Hindi ka malamig, malinaw ka. At ang linaw na ito ang unang senyales na nagsisimula ng umangat ang iyong lakas. Ang kapangyarihang ito ay hindi agresibo. Hindi ito naghahangad na mangibabaw o magpatunay ng anuman.
Sa halip, tahimik itong naninirahan sa loob mo bilang kumpiyansang hindi kailangang ipagsigawan. Nagsisimula kang magtiwala sa iyong kutob nang hindi na paulit-ulit na nagdududa sa sarili. Mas malinaw ang mga desisyon, mas magaan, mas nakaayon sa kung sino ka. Hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang ipaliwanag ang bawat desisyon sa lahat. Nauunawaan mo na ang mga taong nakatakdang umunawa sa iyo, uunawa nang walang pamimilit. Habang nagpapatuloy ang paggising na ito, mapapansin mo rin ang pagbabago sa paraan ng pagtugon ng iba sa iyo. Mas maingat silang nakikinig kapag nagsasalita ka. Ang presensya mo ay nagiging matatag, panatag, at may otoridad nang walang pagsisikap. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagpapakilala, ito ay nararamdaman. Unti-unti kang pumapasok sa bersyon ng sarili mo na alam ang sariling halaga, hindi dahil sa papuri ng iba, kundi dahil sa panloob na katiyakan. Kasama rin ng bagong kapangyarihang ito ang emosyonal na lakas. Nagagawa mo ng lumayo sa mga bagay o taong hindi ka nirerespeto, walang galit, walang hinanakit. Pinapakawalan mo ang mga pagkakabit na minsang pumigil sa iyo, hindi dahil sa pait, kundi dahil sa karunungan. Mas mabilis mong nakikilala ang mga paulit-ulit na pattern. Mas malinaw mong nakikita ang tunay na intensyon ng iba. At sa halip na basta mag-react, ikaw na ang pumipili. May mga sandaling mararamdaman mong nag-iisa ka sa pagbabagong ito. Madalas ganoon ang paglago. Ngunit tandaan mo ito, ang kapangyarihan mo ay hindi para ihiwalay ka sa mundo. Ito ay para protektahan ka. Para salain kung sino at ano ang karapat-dapat sa iyong enerhiya. Itinuturo sa iyo ng paggising na ito ang pagtatakda ng hangganan ng walang guilt at kumpiyansa ng walang pagmamataas. Virgo, hindi ito pansamantalang yugto. Ito ay isang bagong pundasyon. Isang mas malalim na pagkakatugma sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ka pa lamang nagiging. Ang kapangyarihang umaangat sa loob mo ay matatag, matalino, at kontrolado, katulad mo. At kapag tuluyan na itong nanahan sa iyo, wala nang makakayanig sa iyo tulad ng dati. Bakit tahimik dumarating Benzi kapangyarihang iki? Virgo, ang dahilan kung bakit tahimik na pumapasok sa buhay mo ang kapangyarihang ito ay dahil hindi ka kailanman itinadhana na dalhin ito sa maingay o padalos-dalos na paraan. Ang maingay na kapangyarihan ay humihingi ng atensyon. Ang tahimik na kapangyarihan ay kusang nagbibigay ng respeto. Pinili ng universo ang katahimikan para sa iyo dahil ang lakas mo ay nilikhang tumagal, hindi basta magliyab at mabilis maubos. Sinanay kang magmasid, magsuri at umunawa bago kumilos. Kaya hindi bigla ang dumating ang pagbabago mo, ito ay dahan-dahang hinubog, may malinaw na layunin. Maraming tao ang nakakakuha ng kapangyarihan bago pa sila handa at doon sila nalulunod. Pinapakain ito ang ego, nagdudulot ng pagkainip at humahantong sa pagkawasak. Ngunit iba ang paghahandang dinaanan mo. Ang landas mo ay humiling ng pagpapakumbaba, pagpipigil at mataas na emosyonal na katalinuhan. Natutunan mo ang halaga ng pagsasalita ng masyadong maaga, ng madaling magtiwala, at ng labis na pagbibigay. Ang mga aral na iyon ay hindi parusa, iyon ay proteksyon. Ang tahimik na pagdating na ito ay sinisiguro rin na ang kapangyarihan mo ay mananatiling panloob, hindi nakaasa sa papuri o pagkilala ng iba. Hindi mo na hinahabol ang pagpapatunay. Nauunawaan mo na ang tunay na otoridad ay nagmumula sa pagkontrol sa sarili. Kapag kumikilos ka sa katahimikan, kumikilos ka ng may kontrol. Kapag pinipili mo ang kapayapaan kaysa padalos-dalos na reaksyon, pinangangalagaan mo ang linaw ng isip mo. Hindi ito kahinaan, ito ay karunungang hinubog ng karanasan. Pinagkakatiwalaan ka ng universo sa kapangyarihang ito dahil iginagalang mo ang responsibilidad nito. Hindi mo ito gagamitin para manipulahin o mangibabaw. Gagamitin mo ito upang lumikha ng balanse, katatagan, at kaayusan, mga katangiang malalim na nakaugat sa iyong likas na pagkatao. Kaya ang impluensya mo ay lalago ng natural, walang pamimilit. Pinananatiling ligtas ng katahimikan ang iyong mga intensyon. Hindi kailangang malaman ng lahat ang iyong mga plano, ang iyong paggaling, o ang susunod mong hakbang. May mga paglago na kailangang mangyari malayo sa mapag-usisang mga mata. Tahimik dumarating ang kapangyarihang ito upang ito'y tuluyang manahan, ganap na maisama sa iyo, at maging hindi matitinad. Virgo, unawain mo ito, ang kapangyarihang tahimik na umaangat sa loob mo ay hindi madaling maagaw. At ang anumang itinayo ng walang ingay ay hindi basta buguho sa ilalim ng presyon. Tahimik ang kapangyarihan mo dahil ito ay totoo, at dahil handa ka na ngayong dalhin ito. Palatandaan inay papasok ang kapangyarihang iki.
Virgo, habang ang bagong kapangyarihang ito ay unti-unting naninirahan sa loob mo, nagsisimula itong magpakita sa pamamagitan ng mga banayad ngunit hindi mapagkakailang senyales. Isa sa mga unang pagbabagong mapapansin mo ay ang emosyonal na pagkalayo, hindi sa malamig na paraan, kundi sa isang malusog at balanseng anyo. Ang mga sitwasyong dati umaagaw ng isip mo ay hindi na ginugulo ang kapayapaan mo sa loob. Nag-obserba ka na imbes na mag-react. Nakikinig ka na imbes na ipagtanggol ang sarili. Malinaw itong palatandaan na nagsisimula ka ng magkaroon ng kontrol sa iyong emosyonal na mundo. Isa pang senyales ay ang paglalakas ng iyong intuisyon. Hindi mo na kailangan ng sobrang impormasyon para maunawaan ang isang sitwasyon. Nararamdaman mo ang intensyon bago pa man magsalita ang iba. Tahimik ngunit tumpak kang ginagabayan ng iyong kutob, iniiwas ka sa mga bagay na umuubos sa iyo at itinutulak ka patungo sa mga bagay na kaayon mo. Ang panloob na gabay na ito ay hindi biglaan, ito ang bunga ng lahat ng pagkakataong pinili mong magmuni-muni sa halip na magmadali. Mapapansin mo rin na hindi ka nagaanong umaasa sa pagpapatunay ng iba. Masarap pa ring makarinig ng papuri pero hindi na ito kailangan. Ang kritisismo ay hindi na humuhubog sa kung sino ka. Alam mo ang halaga mo kahit hindi ito nakikita o kinikilala. Ang panloob na kumpiyansang ito ang nagbabago sa paraan ng iyong pagdadala ng sarili, at iba na rin ang pagtugon ng mga tao sa iyo. Mas nagiging madali na ring magtakda ng mga hangganan. Nakakapagsabi ka ng hindi nang walang guilt. Nakakalakad ka palayo ng hindi nagpapaliwanag. Hindi dahil galit ka, kundi dahil iginagalang mo ang sarili mong enerhiya. Mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa patunayan ang isang punto. Ito ang kapangyarihan sa pinaka-mature nitong anyo. Mapapansin mo ring lumiit ang iyong bilog. Hindi ito pagkawala, ito ay pagkakatugma. Habang lumalago ka, hindi lahat ay kayang sumabay sayo. Ang mga nananatili ay yaong nirerespeto ang katahimikan mo, ang takbo mo, at ang lalim mo. Virgo, ang mga palatandaang ito ay hindi nagkataon lamang. Sila ay patunay na nagigising na ang iyong panloob na otoridad. Hindi ka na hinuhubog ng kaguluhan sa labas. Ikaw na ang nagiging tahimik na sentro sa gitna nito. At kapag ang kapangyarihang ito ay ganap ng nakaangkla sa iyo, magsisimulang umusad ang buhay mo ng may linaw, layunin, at tahimik na lakas. Paano binabago ng kapangyarihang 80 buhayin? Virgo, kapag ang kapangyarihang ito ay naging matatag na bahagi na ng pagkatao mo, magsisimulang magbago ang buhay mo sa paraang natural, hindi pilit. Humihinto ka sa pagtulak, at ang mga bagay ay kusa ng umaayon. Ang mga desisyong dati inaabot ng ilang linggo ng labis na pag-iisip ay ngayon dumarating na may linaw. Nagtitiwala ka na sa sarili mo para kumilos ng hindi natatakot magkamali. Ang kumpiyansang ito ay hindi galing sa pagiging perpekto, ito ay nagmumula sa malalim na pagkilala sa sarili. Nagbabago rin ang iyong mga relasyon. Hindi mo na hinahabol ang mga koneksyong nangangailangan ng walang katapusang pagsisikap o emosyonal na pagkapagod. Sa halip, inaakit mo ang mga taong rumerespeto sa iyong mga hangganan at pinahahalagahan ang presensya mo. Mas nagiging makabuluhan ang mga pag-uusap. Unti-unting nawawala ang drama. Pinipili mo ang lalim kaysa ingay at ang pagpiling ito ang nagpoprotekta sa iyong kapayapaan. Sa profesional at personal na aspeto, kumikilos ka ng may malinaw na layunin. Hindi mo na ipinaliliwanag ang bisyon mo sa mga taong hindi pa kayang makita ito. Tahimik kang nakatuon, tuloy-tuloy na nagtatrabaho, at hinahayaang ang resulta ang magsalita. Maaaring bigla kang mapansin ng iba, nagtataka kung paano naging ganoon kabilis at kakinis ang pag-usad mo. Hindi nila nakikita ang panloob na disiplina na bumuo nito. Sa emosyonal na antas, mas magaan ang pakiramdam mo. Ang mga lumang pagsisisi ay unti-unting nawawalan ng kapit. Ang mga nakaraang pagkadismaya ay hindi na humuhubog sa kinabukasan mo. Nauunawaan mo na ang lahat ng pinagdaanan mo ay bahagi ng paghahanda. Ang pag-unawang ito ay nagdudulot ng pagtanggap at ang pagtanggap ay nagdudulot ng kalayaan. Nagpapatawad ka, hindi para ipagkibit balikat ang ginawa ng iba, kundi para palayain ang sarili mo. Pinapatalas din ng kapangyarihang ito ang kakayahan mong tukuyin kung ano talaga ang mahalaga. Mas ways mong ginagamit ang oras mo. Pinoprotektahan mo ang espasyo ng isip mo. Hindi ka na nakakaramdam ng guilt sa pagpili ng sarili. Ang pahinga ay nagiging produktibo. Ang katahimikan ay nagiging pagpapagaling. At higit sa lahat, nagsisimula kang mamuhay ng nakaayon. Ang mga kilos mo ay sumasalamin sa mga pinahahalagahan mo. Ang mga salita mo ay may bigat.
Ang presensya mo ay kalmado ngunit matatag. Pinagkakatiwalaan ka ng mga tao, hindi dahil hinihingi mo ang otoridad, kundi dahil ikaw mismo ang nagsasabuhay nito. Virgo, ang transformasyong ito ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay pagbabalik sa kung sino ka talaga noon pa man, malakas, matalino, at matatag, ngunit ngayon, wala na ang pagdududang minsang pumigil sa iyo. Binabago ng kapangyarihang ito ang buhay mo dahil binabago nito kung paano mo nakikita ang sarili mo. At kapag iyon ang nagbago, lahat ng iba ay kusang susunod. Yan ay mensaheng hindi dapat baliwalain. Virgo, habang mas lalo kang pumapasok sa bagong antas ng kapangyarihang ito, may isang mensaheng kailangan mong dalhin, huwag mong madaliin ang mga bagay na inaayos pa. Ang paglago ay maaaring magbigay sa iyo ng pagnanais na bumilis, na sa wakas ay angkinin ang matagal mo nang hinihintay. Ngunit alam ng tunay na lakas kung kailan hihinto. Hindi ka na sinusubok ng universo sa pagtitiyaga, pinipino nito ang tiyempo mo. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi mangangailangan ng pamimilit. Protektahan mo ang enerhiya mo ng may malinaw na layunin. Hindi lahat ay karapat-dapat sa iyong mga iniisip, mga plano, o sa proseso ng paggaling mo. Ang katahimikan ay hindi na isang bagay na basta mong nahuhulog, ito ay pinipili mo na ngayon. Kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili, nagtitipid ka ng lakas. Kapag tumigil ka sa padalos-dalos na reaksyon, pinapanatili mo ang linaw. Hindi ito paglayo sa buhay, ito ay pagiging bihasa sa pamumuhay. Kailangan mo ring bitawan ang nakasanayang pagdadala ng lahat ng mag-isa. Ang lakas ay hindi nangangahulugang pag-iisa. Ibig sabihin nito ay maingat na pagpili. Hayaan ang suporta kung saan ito umaayon, hindi kung saan ito nakakapagod. Magtiwala sa intuition mo kapag sinasabi nito kung sino ang panatilihing malapit at kung sino ang mahalin mula sa malayo. Huwag mong maliitin ang lakas ng konsistensya. Ang maliliit at disiplinadong kilos ay dadalhin ka ng mas malayo kaysa sa anumang dramatikong pagsisikap. Manatiling nakaugat sa mga rutinang nagpapalusog sa isip at espiritu mo. Ganito nananatiling matatag ang kapangyarihan, hindi nakakalunod. At higit sa lahat, huwag mong pagdudahan ang sarili mo kapag sinusubukang bumalik ang mga lumang pattern. Hindi binubura ng paglago ang nakaraan, tinuturuan ka nitong umangat mula rito. Kapag may pag-aalinlangan, bumalik ka sa katahimikan. Ang mga sagot na hinahanap mo ay nasa loob mo na. Virgo, ang mensaheng ito ay hindi babala, ito ay gabay. Hindi ka na naghahanda. Ikaw ay nagiging ganap. Kumilos ng may malinaw na layunin, magtiwala sa sarili mong takbo, at alalahanin, ang pinakatahimik na kapangyarihan ang kadalasang pinaka-hindi nababasag. Virgo, huminto ka muna at huminga, hayaan mong manahan sa loob mo ang katotohanang ito, hindi ka kailanman naging mahina, at hindi ka kailanman nahuli. Bawat paghinto, bawat pagkaantala, bawat sandali ng katahimikan sa buhay mo ay may mas malalim na layunin kaysa sa naunawaan mo noon. Ang inakala mong paghihintay ay pagiging ganap pala. Ang inakala mong pagkawala ay pagpipino. At ang inakala mong pag-iisa ay proteksyon. Hinubog ka ng mga karanasang humiling ng tiyaga, disiplina at emosyonal na katalinuhan. Habang ang iba ay natuto sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay natuto sa katahimikan. Kaya ang lakas mo ay kalmado, hindi agresibo. Hindi mo kailangang patunayan ang kapangyarihan mo sa kanino man. Ang mga taong nakatakdang makaramdam nito ay mararamdaman agad ito sa sandaling pumasok sila sa presensya mo. Habang nagpapatuloy ka, magtiwala ka sa bagong pundasyong binuo mo sa loob ng sarili mo. Bitawan mo na ang pangangailangang magmadali o questionin ang sarili mong halaga. Nakaayon ka na ngayon, magkakatuwang ang isip, puso at espiritu. At kapag kumikilos ka mula sa ganitong kalagayan, iba ang tugon ng buhay sa'yo. Maaaring may mga hamon pa ring darating, ngunit hindi ka na nila yayanigin tulad ng dati. Kilala mo na ang sarili mo ngayon. Alam mo na kung ano ang tatanggapin mo at kung ano ang hindi mo napapayagan. At higit sa lahat, alam mo na ang halaga mo nang hindi na humihingi ng pahintulot. Virgo, ang kabanatang ito ay hindi maingay, ngunit napakalakas. Ito ay matatag, may malinaw na layunin at malalim ang ugat. Maglakad ka pasulong ng may kumpiyansa, hindi dahil sigurado ang lahat, kundi dahil sapat ang tiwala mo sa sarili mo upang harapin ang anumang darating. Totoo ang kapangyarihan mo. Pinaghirapan ang paglago mo. At sa pagkakataong ito, wala nang makakaagaw nito mula sa iyo.